So yun, good day sa inyo lahat mga pinagpala. And for this day, no, I think alam niyo na naman yung magiging punto ng usapan na ito given na click niyo tong video nito and sa title pa lang, malino na ang pag-uusapan natin for this episode is the problem of evil. No? Bakit magandang pag-usapang itong topic ito, no? Bakit maganda pag-usapan itong topic na ito? Kasi this is one of the most important na questions na tinatanong na maraming tao sa loob ng maraming panahon, no, in basically the human history, kitang-kita ang paghahanap ng tao ng sagot as to why, how is it even possible there is a good God and at the same time, evil exists. No? Let me share my, tawag dito, let me share my presentation dito as a proof din naman nung pinag-uusapan natin. Kasi, tawag dito, as you can see here, yan. As you can see here, no, dito sa ating pong sinesearch, no, na itong problem of evil is sobrang laki ng bagay na usapan nito. Even the Greek philosopher na si Epicurus noong 342 to 271 BC, no, ay nag-claim na ang existence daw ng evil ay nagpo-prove na walang Diyos. Si Epicurus, no, para sa mga hindi po dito nagbabasa ng philosophy, siya ay isa sa mga sikat na philosophers sa Greek. And yung isa sa mga paradox na kanyang tinanong, no, yung isa sa kanyang mga tawag dito sa kanyang mga tanong na tinanong sa nung panahon niya is, no, kung ang Diyos, no, if God cannot stop evil, kung hindi kayang pigilan ng Diyos ang kasamaan, then, He is not all-powerful. Kung hindi to kayang pigilan ng Diyos ang kasamaan, hindi siya makapangyarihan. But, no, kung kaya naman daw pigilan ng Diyos, kung all-powerful daw ang Diyos para pigilan ang kasamaan, no, tapos hindi niya ginagawa, hindi niya pinipigilan ng kasamaan, then, ang Diyos daw ay hindi all good. Hindi siya omnibenevolent. And sadly, no, this is the same question that is raising up in the minds of many youth in these days. Because of the evilness that is happening in the lives of many youth, or not even youth, even adults, no? This question ay hindi talaga maiiwasan ng kahit sinong tao. Every human being has to experience na maranasan nila once in their life na matanong itong bagay nito na, God, if you are all-powerful, bakit ganito? Why do you not stop evil? And if you are all good, why? Bakit? Ba't may ganito pa rin? No? Ito ang isa nakakatuwa na na-realize ko habang I am making this video. And ito kasi ay devotion ko rin talaga. No. I was in the book of Habakkuk. And it was amazing. It was so amazing to know na hundreds of years bago pa tinanong ni Epicurus yung tanong niya na ito. The biblical figures like the prophet Habakkuk asked God the same question din na kanyang na tinanong ni Epicurus sa Diyos. By the way, no, maganda rin malaman natin no, yung Book of Habakkuk kung kailan ba ito sinulat. This is written in the mid-late 7th century BC. It is likely that it is written shortly after the fall of Nineveh in 612 BC and before the Babylonian capture of Jerusalem in 586 BC. Kita natin, from the time kay Epicurus kanina sa time ni Prophet Habakkuk, malinaw na tawag dito, nauna itong literature nito. Nauna itong book na ito ng Bible bago may tanong ni Epicurus yung tanong na tungkol sa problem of evil. Na kung merong Diyos, bakit merong kasamaang umiiral sa mundo? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. No? Join with me in Habakkuk chapter 1. And I hope na you can finish this whole video. I will try my best to share to you the whole book of Habakkuk. Yet in the same time, makoncise natin siya. Pero yung entirety, yung context, and yung message ng book is maidala ko po sa inyo upang ma-appreciate natin yung salita po ng Panginoon.
And I hope that you can finish this and you can share this with your friends if you are blessed po sa mensahe po ng salita ng Panginoon. Marami pa ang maabot ng salita ng Panginoon at marami po ang maka-appreciate sa kabutihan ng Panginoon at makakilala sa Panginoon. So let's start. No, this book, kagaya ng context na pinakita ko kanina, is sinulat ito bago bumagsak ang Judah in the hands of Babylon. And if you're a Bible reader, familiar kayo with the books like Jeremiah, the books like Isaiah, the books like Hosea. Yung mga book na yan, common sa Judah yan sinulat eh. Napaka-common na nangyayari sa Judah na there is corruption, there is idolatry that is happening in the land, there is yung corruption ng mga tao, mga evil rulers na namumuno, tapos yung mga widows na papabayaan, yung justice na bebent, yung mga pulube mas naghihirap. Ito yung konteksto ng Judah nung panahon na yon. And Hosea is one of the prophets na nagtanong sa Diyos about this certain problem. Meron dalawang tanong na tinanong si Hosea sa panimula ng kanyang libro. And this is the two questions na itananong niya sa Diyos. Sabi ni Hosea in verse 2 of Hosea, sabi ni Habakkuk in Habakkuk chapter 1, verse 2 and onwards. Sabi dito ni Habakkuk, O Lord, how long shall I cry for help, and you will not hear? Or cry to you, violence, and you will not save? This is the first question na tanong ng propeta ng Habakkuk sa Panginoon. In respect sa context na alam na natin, kasi ngayon, laganap ang injustice, laganap ang kasamaan during this time sa panahon ng propeta dun sa Judah. And he is asking, gaano katagal pa ako iiyak? Gaano katagal pa ako mananalangin at hindi mo didinggin, Panginoon? And the second question na tinanong ni Habakkuk is, ito, why do you make me see iniquity? And why do you idly look at wrong? Destruction and violence are before me. Strife and contention arise. So the law is paralyzed and justice never goes forth. For the wicked surround the righteous, so justice goes forth perverted. Dalawang tanong agad ang nakikita natin po sa buhay ng propeta Habakuk na kanya yung tinanong sa Diyos. The first question na kanya yung tinatanong is, hanggang kailan siya iiyak? Dahil parang, tawag dito, parang hindi dinidinig ng Diyos ang dalangin niya. And, ang pangalawa niyang tanong sa Diyos is, bakit hinahayaan ng Diyos na makita ko yung kasamaan? No. Why do you make me see iniquity? And on top of that, ang isa sa tanong niya pa is, why do you idly look at wrong? Na para bang, bakit mo hinahayaan yung masama? And dahil hinahayaan ng Diyos na mag-exist yung masama, ang nangyayari doon, no, as an effect of it, kagaya ng sabi ng propeta Habakuk, destruction and violence are before me, strife and contention arise, the law is paralyzed and justice never goes forth. For the wicked surround the righteous, and so justice goes forth perverted. I believe that this is one of the questions na talagang, kagaya ng sabi ko kanina, any human being can experience na matanong minsan sa Diyos kapag nakakaranas na siya na sobrang daming kasamaang nangyayari sa paligid niya. Na we ask God, Lord, nandiyan ka ba talaga? Lord, nakikinig ka ba talaga? Lord, are you really listening to my prayers? Hirap na ako, Lord eh. We sometimes ask God na, Lord, bakit mo inaalaw yung masama? Nangyayari yung mga masasamang bagay na yan kasi bakit mo inalaw? No? That's the same heart that the prophet Habakkuk is experiencing in here. And this is so weird. Ang weird ng sagot ng Diyos in the first part of this book. No. But mas magiging malinaw ito mamaya. Ito na yung sagot ng Diyos sa kanyang propeta. Verse 5, sabi ng Diyos, look among the nations and see, wonder and be astounded. For I am doing a work in your day that you will not believe it dawned. For behold, I am raising up the Chaldeans, that bitter and hasty nations, who march through the breadth of the earth, for
uh, who march through the breadth of the earth to seize dwellings not their own. I-recap natin, si Habakuk nagtatanong sa Diyos, Lord, hanggang kailan ako iiyak? Bakit parang hindi ka nakikinig? And ang pangalawa niyang tanong, bakit mo hinahayaang makita ko ang kasamaan? And dahil nga doon, alam natin yung ano nun, alam natin yung implication ng para kay Habakuk na parang dahil nga doon sa ganung bagay, ang justice ay nape-pervert sa kanyang lupain na tinitirahan sa Juda. And ang sagot ng Diyos sa kanya, ang Diyos ay gumagawa ng isang bagay na hindi ganun kadaling paniwalaan. Ano yon? Ang Diyos daw ay nagra-rise up, no, nire-raise up niya yung mga Chaldeans, which is also the Babylonians. If you know history, Chaldeans are also known as Babylonians sa mga Israelita. No? That bitter and hasty nation, ang description ng Diyos sa Chaldeans, sa Babylonians dito, and sila daw ay nagmamarch sa earth to seize dwellings not their own. Kung titignan nyo from verse 7 hanggang sa mga sumusunod na verse dito sa verse 10, makikita nyo dyan yung description ng Diyos sa Babylons. Na ang mga Babylonians dito ay dinescribe ng Diyos na dreaded, fearsome, meron silang sariling justice para sa sarili nila. Sobrang lakas ng mga Babylonians. And si God din mismo ang nagsabi na they sweep by like the wind and go on. Guilty men whose own might is their God. Ang sagot ng Diyos sa kanyang propeta is siya ay nagre-raise up ng isang bansa na maninira. And ang Diyos mismo nagsabi na itong bansang ito, itong Babylon na ito, itong Chaldean na ito, is also guilty men. On first glance, para ang hirap imaginein, no? Merong problema sa evil yung propeta, tapos ang sagot ng Diyos, raise up siya ng bansang masama para sumira. Like, Lord, is that really yung pang-uusap mo? That is why si Habakuk, no? Habakuk experienced the human experience din naman na meron tayo in the face of having a hard time reconciling God's goodness with man's moral decline, no, yung evilness sa tao. Ito yung response ng propeta sa Diyos, no. Sabi ni Habakuk, "Are you not from everlasting, O Lord my God, my Holy One? We shall not die." No? Sa ibang translation sa NLT 10 translate to na parang will you let us, parang mauubos na ba talaga kami? Will you let your people truly be gone forever? Parang ganon. And ito yung maganda na na-recognize ni Habakuk ngayon. Habakuk, no, ask the question kanina, Lord, nakikinig ka ba sa aking mga dalangin? And nakita din kanina natin yung tanong ni Habakuk na bakit hinahayaan ng Panginoon na makita na kanyang lingkod ang kasamaan. Kaya dahil doon, talaga namang may kasamaang nangyayari. Ang sagot ng Diyos, si God ay nagtatayo ng masamang army para magwasak. Alam ng Diyos, si Diyos mismo nagsabi, guilty yung yung mga Babylonians na ito. And ito yung nakakatuwang response na realization ni Habakuk na maganda din naman natin pulutan ng aral. Habakuk said, "Are you not from everlasting, O Lord my God, my Holy One? We shall not die. O Lord, you have ordained them as judgment, and you, O rock, have established them for reproof." Habakuk understood na ang Babylonians na ito, bagamat sila ay masamang tao, ay inordain, pinanukala ng Diyos as an instrument ng kanyang reproof, ng kanyang pagtutuwid para sa kanyang bayan na masama. Ang bayan ng Diyos ay masama, gumagamit ngayon ng Diyos ng masamang bayan upang ituwid ang kanyang bayan. Naintindihan ni Habakuk yun. And ang Diyos ay may karapatang gumawa ng gayong bagay, no? Kasi ang Diyos din naman na may kapangyarihang mag-ordain.
At ang Diyos ay everlasting. He exists even before the beginning, and the Lord knows all things. But this is again the problem for the prophet. Sabi ni Habakkuk, you who are of purer eyes than to see evil and cannot look at wrong, why do you idly look at traitors and uh, and remain silent when the wicked swallows up the man more righteous than he? Habakkuk has this problem now na, Lord, natanggap niya yung sagot ng Diyos na ang Diyos nagre-raise ng bansa upang parusahan ang kanyang bayan. Ang bayan niya masama, paparusahan ng Diyos ang kanyang bayan. Pero ang gagamitin din ng Diyos na pangparusa is masasamang tao. And sabi ng tanong ni ang tanong ni Habakuk ngayon is, why do you idly look at traitors and remain silent when the wicked swallows up the man more righteous than he? Bakit ka tumitingin na parang hindi mo, parang kang walang pakialam dun sa mga traitor? At parang ang tahimik, no, kapag ang masama ay tawag dito, papatayin nila yung mga tao na mas matuwid sa kanila. Talking about Judah. Kasi if you will read the Bible, isa yan sa mga common language ng Bible na ang tingin ng mga Jews sa sarili nila ay more righteous than other nations. No. This is another big problem. And this is so hard to comprehend minsan sa mga tao. It's hard for us to comprehend that the God who is so good, so holy, and so pure can use evil people as a means to do His good will. Nakita nyo kanina, naintindihan ni Habakuk, ang Babylon ay instrument ng Diyos para sa reproof. Na-raise ng Diyos ang Babylon for reproof. Pero at the same time, it's hard for him to grasp, Lord, purity. Bakit ganun? Why? Bakit yung mga masasamang tao pa? Mga pinagpala, this is an important theology na matututunan nyo sa Bible. Na the God of the Bible is not limited in using only the people that we call good. But the God of the Bible can use for His own good means, even evil people that rise up in this world. For God is sovereign and He is the one who ordains all things. Siya nagpapanukala sa lahat ng bagay. Kung titingnan nyo dito, ito yung pagdidescribe ni Habakuk, verse 14 hanggang onwards. Ito yung pagdidescribe ngayon ni Habakuk sa Babylon na ang Diyos parang ginawa daw ng Diyos ang tao na parang isda, tapos ang Babylon is yung parang mangingisda, tapos nauhuli niya sa kanyang lambat yung mga bansa. No. And sinabi ni Habakuk sa dulo, is he then to keep on emptying his net and mercilessly killing nations forever? This is another question from the prophet Habakkuk na parang magiging ganito ba talaga lagi ang sistema na ang solusyon sa masama is gagamit ang Diyos ng bayang masama, parang ganun. Kasi yun nga yung context Masama ang bayan niya, ang Diyos gumagamit ngayon ng masamang bayan para parusahan ang kanyang masamang bayan. And it is hard for Habakkuk to comprehend such concept. No. Ito ngayon ang maganda natin tignan. And dito, sablay ang maraming tao. Habakkuk said, in Habakkuk chapter 2, verse 1, I will take my stand at my watch post and station myself on the tower and look out to see what he will say to me and what I will answer concerning my complaint. After ni Hosea na matanggap yung sagot ng Panginoon, ang Panginoon ay nagre-raise up ng masamang bansa laban sa kanyang masamang bansa. Si Hosea ngayon ay tawag dito, hindi niya ma-reconcile yung dalawang top na yon. Ang ugali ni Habakuk ngayon is siya ay tatayo at siya ay titingin at siya ay maglo-look out siya ay titingin sa malayo upang makakita.
ng sasabihin ng Panginoon sa kanya. This is, kagaya ng sabi ko kanina, this is the problem to most of us this day and age. Most of us have a lot of questions to God concerning the problem of evil, concerning evilness that is happening in this world. But this is the sad thing. This is the sad reality that most people today uh, are being wrong. Dito tayo nagkakamali. Marami tayong tanong sa Diyos tungkol sa kasamaan, pero tamad tayong tumingin ng sagot sa Panginoon. We do not look to God for answer and we just give up. Na para bang pag tinanong natin sa Diyos ng tanong na to, maraming tao kasi ngayon, ganun. We ask God this big loaded questions. Tapos pag tinanong natin dahil galit tayo o nalulungkot tayo sa Diyos, ayaw natin pakinggan yung sagot ng Diyos. If you're listening here, I'm begging you na sana kapulutan natin ng aral ang ugali ng propeta Habakuk dito. Habakkuk is experiencing the same question that we people might in our lives experience, no? And ang naging ugali niya in the face of such big questions, big and hard questions, is mag-stand up, look out to see what God will say to him. Sana ang tanong natin sa Diyos tungkol sa kasamaan, tungkol sa hirap nating makomprehend tungkol sa kasamaan ay hindi matapos sa tanong. Kundi sana ito'y mag-lead sa atin na mas mag-spend pa ng time sa Diyos. Kasi ang Diyos laging may sagot. Laging may sagot ang Diyos. And hindi man minsan makomprehend ang isip natin ang sagot ng Diyos, God's answer is always the best. And the Lord answered. Si Habakuk. Sabi ng Diyos kay Habakuk, write the vision, make it plain on tablet so he may run who reads it. Utos ng Diyos kay Habakuk ngayon, may vision na ipapakita ang Diyos kay Habakuk, isulat niya yung vision na yun sa tablets. No. Para makapagpatuloy daw yung magbabasa nung sagot ng Diyos. And praise God, kasi hanggang ngayon, we receive this word of God na preserve yung sinabi ng Diyos kay Habakuk. Ayan, binabasa nga natin yun, yung book of Habakuk. No. And ito yung sabi ng Diyos, for still the vision awaits its appointed time. It hastens to the end, it will not lie. If it seems slow, wait for it. It will surely come. It will not delay. May vision na ipapakita ang Diyos kay Habakuk. And yung vision daw na ito awaits its appointed time. Sa ibang translations, no, ito ay speaking of the future, no. And ito yung nakakatuwa sa salita ng Diyos na maganda nating matutunan. Ngayon pa lang, i-apply na natin to. Kung meron kayong notes, you can note this. Ang salita ng Diyos, the vision that comes from God, the word of God, does not lie. The word of God does not lie. Pag sinabi ng Diyos ang isang bagay, tiyak na kanyang gagawin. Walang bagay na sinasabi ang Diyos na hindi niya kailanman hindi gagawin. Dahil lang isa sa mga attributes ng Diyos is siya ay tapat na Diyos. And dahil siya ay tapat na Diyos, He purposefully and faithfully carries out yung kanyang kalooban. No. The second thing na makikita natin dito sa character ni dito sa sagot ng Diyos kay Habakuk concerning his word, concerning the vision is, if it seems slow, wait for it. It will surely come. It will not delay. God is commanding His prophet na maghintay concerning this vision na kanyang ipapakita. And sabi ng Diyos, if it seems slow, wait for it, it will surely come. Ito kasi ang realidad ng buhay. God gives His words, and ang words niya hindi nagsisinungaling, ang words niya ay tapat, ang words niya ay maaasahan. But in reality, hindi din natin matatanggi na minsan napapaisip tayo, bakit ang tagal ng Diyos? Bakit ang tagal i-carry out ng Diyos ang kanyang hustisya? Bakit ang tagal ng Diyos i-carry out yung pagmamahal niya? Bakit ang tagal natin maranasan yung pangako ng Diyos?
But this is another characteristic ng salita ng Diyos. The word of God surely comes. The vision that is from God will surely come and it will not delay. Pagamat sa mata ng tao, natatagalan minsan, natatagalan ang perception natin sa salita ng Diyos, pero isang bagay ang totoo. Ang salita ng Diyos hindi na de-delay na para bang hindi na mangyayari. Ang salita ng Diyos, maaasahan dahil ito'y totoo, at ang salita ng Diyos tiyak na mangyayari. Will surely come. Kaya mainam po sa ating mga buhay. Kagaya ng sabi ng Diyos sa propeta, wait. Maghintay sa Panginoon. Maghintay sa tamang perfect timing ng Panginoon para tuparin yung kanyang mga salita. And meron gustong ipakita ang Diyos ngayon kay Habakuk. Sabi ng Diyos sa kanyang lingkod, behold, his soul concerning Babylon. This is concerning na Babylon kasi nakita natin kanina yung Babylon ang pinag-uusapan kasi yung Babylon nga yung sumakop sa bayan ng Diyos. Babylon, no, yung tinutukoy dito, behold, his soul is puffed up. It is not upright within him, but the righteous shall live by faith. Sa Tagalog, ang ganda nito eh. Sabi sa Tagalog, no, yung spirito daw, yung kaluluwa daw ng masamang tao ay tawag dito nagmamataas at hindi ayos sa kanya. Hindi ito parang nakikipag-ayos sa kanya. Ngunit ang matuwid ay mamumuhay dahil sa kanyang pananampalataya. This is the key message of the book of Habakkuk. Na ang mga masasamang tao na nabubuhay sa mundong ito, their soul is puffed up. It is not upright within him. Hindi matuwid ang kaluluwa ng taong masama and dahil doon siya'y patuloy na nadideceive. But, ang righteous, ang mga matuwid na tinatawag sa Bible, ang sabi dito, the righteous shall live by his faith. And this is the character that we as Christians, as believers in the Lord Jesus Christ must have. People in this world may be evil. People in this world may continue to do evil things because their hearts, their souls are deceived. But as for us, who put our faith in the Lord Jesus Christ and have been made righteous through him, we shall live by faith. Live by faith, not by sight. Walk by faith, not by sight. Umuwi sa pananampalataya sa Panginoon. Now you will see here yung continuation na pagdidescribe ng Diyos ng kanyang vision na ipinapakita dun sa propeta. No? And dito ngayon pupunta yung iba't ibang woes. Ito nakakami sa woes na ito. Kanina, no, Chaldeans. And actually hanggang ngayon din naman, Chaldeans yung tinutukoy dito, contextually speaking, na sinasabihan ng woe, na parang kahabag-habag. Pero if you will look at the language na ginamit ni Habakuk, no, if you will look at the woes na ginamit dito sa patulang panitikan na ito, this also applies to every person who is doing the said actions. Kasi paulit-ulit dito yung woe to him, woe to him. No. And dito pinakita yung unang woe is woe to him who heaps up what is not his own. For how long? And loads himself with pledges. Will not debtors suddenly arise and those awake who will make you tremble? Then you will be spoiled for them. Habag-habag daw yung mga tao no, na nangangalap para sa kanilang sarili nang hindi naman sa kanila. No? Na silang tawag dito, nangangalap sila ng mga pledges para sa kanilang sarili tas hindi naman sa kanila. Kasi yung mga debtors nila suddenly mag-a-arise para sila ay
singilin ulit, no? Dito natin makikita ngayon yung consequence ng kasalanan. Another woe na nandito is yung woe to him who gets evil gain for his house, to set his nest on high, to be safe from the reach of harm. Kahabag-habag daw yung tao na nagtatayo ng kanyang bahay sa pamamagitan ng masamang pamamaraan. And sinabi dito, na sinabi din dito, woe to him who builds a town with blood and founds a city on iniquity. And sinabi din dito na woe to him who makes his neighbor drink. You pour out your wrath and make them drunk in order to gaze at their nakedness. Kahabag-habag yung tao, no, na pinapainom ng alak yung kanyang kapwa. Binubuhos nyo yung galit nyo dun sa kapwa na yun, dinalasin nyo sila para makita yung kanilang kahubaran. No, which is, ito rampant din to nung panahon nila, yung immorality sa kanila. No. And ito yung isa sa mga last na woe na sinabi dito. Woe to him who says to a wooden thing, awake, to a silent stone, arise. Can this teach? Behold, it is overlaid with gold and silver, and there's no breath at all in it. This is concerning idolaters. Marami tayong woe na nabasa dito. Maraming kahabag-habag. Kita nyo ngayon yung progreso ng pag-uusap nun ni Habakuk at ng Diyos. Habakuk kanina nagtanong siya ng dalawang tanong. Bakit hindi pinapakinggan ng Diyos yung kanyang dalangin na para bang hindi nakikinig ang Diyos? At bakit, no, hinahayaan ng Diyos ang masasama? No. No, umiral. Ang sagot ng Diyos, no, siya ay nagre-raise up ng masamang bansa para maging instrument ng kanyang pagpaparusa sa kanyang masamang bayan sa Juda. Hindi ma-reconcile ni Habakuk yung dalawang tot na yon. Kaya naman siya ngayon ay naghihintay ng sagot sa Panginoon. At ang Panginoon ay sumagot. And ang Diyos ay nagbigay ng vision kung saan ito'y pwede niya daw mapagkatiwalaan. Pwede niyang hintayin, no, dahil ang vision na ito ay tiyak na mangyayari, no, ito ay tiyak na mangyayari bagamat sa kanyang pananaw ay natatagalan, at no, ito ay totoo at hindi magsisinungaling. Nakita natin yung vision na ito na talagang kahabag-habag yung mga taong gumagawa ng masama. If you will look, no, yung mga dito sa mga woes na to, dun sa mga magkakasunod dito, makikita nyo dyan yung consequence ng kanilang kasalanan. And talagang, dito nyo makikita yung overall na plano ng Diyos para sa mga taong namumuhay sa kasalanan at gumagawa ng kasalanan. Their consequence will soon catch with them up. The people who do injustice sa kanilang kapwa, the people who do cruelty sa kanilang kapwa, who do injustice, who deceive their neighbor, kung na siyang nagko-commit ng immorality sa kanilang kapwa, na siyang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, no? These people, and all those who do sin, will soon experience the consequences of their own wrongdoings. Ito pala makikita na natin ang katuwiran ng Diyos. But there's more to this. More than the consequences, no, na mararanasan ng masama as part of the vision na pinakita ng Diyos kay Habakuk. After kasi nung vision na yun, si Habakuk ay nag-pray. And si Habakuk ay nag-ask sa Panginoon na sana gawin ulit ng Diyos kung ano yung ginawa niya nung unang panahon na kanya narinig. He is quoting here the Old Testament scripture. And now we have here a very powerful na depiction ng Word of God. A vision from the Lord na binigay kay Habakuk. No. And kung titignan niyo to, kung kayo nagbabasa ng Bible at familiar kayo sa biblical na literacy, na gumamit ang Diyos dito ng mga Exodus type of language. No. Sabi dito, God came from Teman and the Holy One from Mount Paran. No, His splendor covered the heaven and the earth was full of His praise. These are all languages na katunog nung sa Exodus chapter 20 nung ang Diyos ay bumaba sa Mount Sinai.
His brightness was like the light, rays flashed from his hand, and there he veiled his power. Before him went pestilence and plague follow at his heels. Mismong Diyos, the point here is mismong Diyos, bumababa ngayon. As part of the vision na pinakita din, no? Ang mismong Diyos bumababa dito ngayon. And before God was the pestilence, the plague, no, na kasama ng Diyos. And sabi dito, he stood and measured the earth. He looked and shook the nations. Then the eternal mountains were scattered. The everlasting hills sank low. His were the everlasting ways. Panginoon, basically, nakita ni Habak ngayon in a prophetical na vision, ang Diyos ngayon, bumababa sa mundo, niyayanig ang mundo. And lahat ng tao dito, ang tatakot, syempre, yan, the tents of Cushan in affliction, the curtains of the land of Midian did tremble. Was your wrath against the rivers, O Lord? Was your anger against the rivers? Or your indignation against the sea? When you rode on your horses, on your chariots of salvation, you stripped the sheet from your bow, calling for many arrows. You split the earth with rivers. The mountains saw you and the raging water swept on. The deep gave forth its voice. It lifted its hands on high. The sun and moon stood still in their place at the light of your arrows as they sped at the flash of your glittering spear. All of these languages na ngayon sinasabi ni Habakuk, no, in describing yung vision na kanyang nakita sa Diyos, gives us now yung malinaw din naman talagang sagot ng Diyos sa kanyang lingkod na si Habakuk. Yes, God allows evil. He permits evil to exist. And God even uses evil people to carry out His good purpose. Ang purpose ng Diyos, bakit niya inalaw ang Babylon na makapanaig sa mundo nung time na ito is upang parusahan ang kanyang bayan, idisiplina ang kanyang bayan. But God also know na ang Babylon ay masama. And God being a good God, nakita natin kanina na yung mga taong gumagawa ng masama, ang consequence ay hindi may iwasan. Talagang dadating ang consequence sa buhay ng mga taong gumagawa ng masama. And ito pa ang mabigat. God is against the evil person. He is against the nations. He is against those who do evil. Kanina nagtanong si Habakuk, habang buhay ba mangyayari na parang gano'n na lang lagi ang Diyos gagamit ng masamang bansa para parusahan ng masamang bansa. Pero ngayon, ang pinapakita ng Diyos, dadating ang panahon, Diyos mismo makikipagdigma, Diyos mismo makikipaglaban sa kanyang mga kaaway, sa mga masasamang tao na namumuhay sa kasamaan. This is the justice of God. Verse 12, you march through the earth in fury, you thrust the nations in anger. Alinaw nito. Ang Diyos, in all His power and all His holiness, will one day march, no, through the earth in fury, thresh the nations in anger. But this is the good news, no? Dito nyo ma-appreciate ano ang sagot ng Diyos, no? Bakit inaalaw ng Diyos ang masama? Inaalaw ng Diyos ang masama for His good purpose. Pero hindi ibig sabihin na inaalaw ng Diyos ang masama ay ang Diyos ay ang parang konsentidor na masama o parang ang Diyos ang siyang gumagawa mismo ng kasamaan. Kasi hindi. Ang Diyos ay against din sa kasamaan. At isang araw, no, ang Diyos ang siyang dudurog sa kasamaan. And this is good news to those who put their faith on the Lord, to those who live by their faith. Why? Kasi sa araw na ang Panginoon ay bumalik, sa araw na ang Diyos ay bumaba dito sa lupa, tatapusin ng Panginoon ang lahat ng kasamaan. He will march through the earth in fury. He will thresh the nations in anger. But at the same time, He will went out for the salvation of His people. You know, you went out for the salvation of your people, for the salvation of your anointed. This is a good news to us. God allows evil
But one day, He will also destroy evil. He will destroy evildoers. He personally will destroy evildoers. He allowed evil for a time, but in the end, He will destroy it. Ang galing ng Diyos no, na mismong Diyos ang siyang tatapos sa kasamaan in His own perfect timing. At ito sa gantong bagay, dapat tayo matutong maghintay. And ito, good news to eh. Sabi ko nga kanina, good news to. Bakit? Kasi pag ang Panginoon bumalik para sirain ang kasamaan, good news to. Bad news to, well, para sa gumagawa ng kasamaan. Pero good news to para dun sa mga namumuhay by faith. Kagaya na sabi sa Habakuk kanina, sa Habakuk chapter, dito rin sa, dun sa Habakuk chapter 2 kanina. Why? Because ang Panginoon ay dumadating for the salvation of His people. Para sa kanyang mga inanoy. And ito nakaka-amaze to. Ito sa verse 14. Sabi dito, you crush the head of the house of the wicked, laying him bare from thigh to neck. If you, again, are a reader of the Bible, this language is so familiar. The crushing of the head type of language was first used in Genesis chapter 3. Nung si Adan at si Eva ay nagkasala, no, sinumpa ng Diyos ang tao dahil ang tao ay nagkasala. There is, of course, curse for disobedience. But at the same time, God cursed the serpent na nang deceive sa kanila noong time na yun. And God said na dadating ang araw, dudurugin no, ng binhi ng babae ang ulo ng binhi ng serpiente nung ahas. That kind of language in Genesis 3 was also used in here. And this was used to God Himself. You crush the head of the house of the wicked, laying him bare from thigh to neck. Contextually, this is talking about Babylon. But, applying the whole story of the Bible din naman from Genesis chapter 3, we can see here a clear picture na ang Diyos ang siyang dumudurog sa kasamaan, sa ulo ng kasamaan. God is the one who will destroy the head of the evil empire, which is Babylon, and He will also be the God who will destroy all evil when He comes down. And my beloved mga pinagpala, this was ultimately fulfilled in none other than the life of the Lord Jesus Christ. Jesus Christ, the Son of the living God, the begotten Son of God, na siyang kasama ng Ama before time even began, ang siyang bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao. Namuhay ng isang perfectong pamumuhay na hindi natin kayang ipamuhay. And Jesus Christ died on the cross. And when the Lord Jesus Christ died on the cross, sin, evil, has been powerless. Christ is the one who has the power to crush evil under His feet, to crush the head of the serpent under His feet. And hanggang sa mga oras na ito, ang Panginoong Yesus ang siya naghahari. Evil is still subjected unto His feet. And one day when the Lord Jesus Christ comes back again, He will make all things right. And evil will truly be destroyed forever. Nakaka-amaze, i-appreciate itong verse na ito. Wala na talaga tayong ibang dapat asahan. Yes, we see evil in this world happening. There are evil people. But one thing na we need to always put into our minds din naman. Una, God is sovereign. He is in control. He ordains all things. And even kahit ang mga masasamang bagay na nangyayari, kayang gamitin ng Diyos para sa kanyang magandang kalooban. Pangalawa, ang Diyos ay matuwid din naman at kanyang paparusahan ang kasamaan, kaya hindi habang buhay ang kasamaan. And pangatlo, ang Diyos mismo ang dudurog sa kasamaan. And He did that. He did that and He will do it. Christ is the one who has the power to destroy
evil, sin into our very lives. Kaya naman pinagpala sa iyo na nakikinig. Kung ikaw ay nag-i-struggle sa evil, ngayon naiintindihan mo na ang Diyos ay in control sa lahat ng bagay. At naiintindihan mo na ang Diyos lamang ang tanging kayang dumurog nito. Ang Diyos lamang ang kayang tumapos ng lahat ng kasamaang ito. One day, in accordance with His perfect timing, wait on the Lord. Put your faith in Him. Put your faith in the Lord Jesus Christ. Put your faith in Him. Dahil siya lang naman talaga ang kayang magbago ng ating pusong bulok, ang kayang magbago ng ating sistemang bulok, na ang kasalanan ay talagang alisin niya na forever. At tayo'y baguhin day by day upang makasunod sa kanyang kalooban. Ang Panginoong Hesus lang ang kayang tumalos sa masama at hindi natin kaya yun. What we can only do is wait on the Lord. Put our faith in Him. Trust in Him. Dahil ang ating kaligtasan ay nagmumula sa Kanya pa din naman. In this thing, no, nagkaroon ng hope yung propeta. Marami pa ditong description no judgment ng Diyos. But ultimately, ito yung naging conclusion sa buhay ng propetang Habakuk. Though the fig tree should not blossom, nor fruit be on the vines, the produce of the olive fail, and the fields yield no fruit, the flock be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord. I will take joy in the God of my salvation. God, the Lord, is my strength. He makes my feet like the deer's. He makes me tread on my high places to the choir master with string instrument. In this thought na malaman ni Habakuk na ang masama ay talagang magkakaroon, may experience pa rin naman nila ang consequence sa kanilang masamang ginagawa, at isang araw ang Diyos ay babalik upang tapusin ang kasamaan at upang iligtas ang kanyang bayan. Habakuk now gained this joy in the Lord. Still, alam ni Habakuk mangyayari yung invasion ng Babylon, kaya niya nasabi itong verse 17, no, mangyayari pa rin yung invasion ng Babylon. Sinabi ng Diyos yon, talagang mawawala, no, talagang ma-exile ang bayan ng Diyos. Yet, in all of these things na nakakalungkot, kung iisipin, still si Habakuk ay merong joy sa Panginoon na kanyang kaligtasan. Because he understood that in the end, though evil people rise, though evilness may rise in this world, God is still God. The Lord is still Lord. God is still seated on His throne. And one day, He will destroy evil. In this fact, mga pinagpala, we can also rejoice. In this fact na malaman natin na ang Diyos, hindi siya natatapos, no? At isang araw, wawakasan din ng Diyos ang lahat ng kasamaan ng tao. No. Tayo ngayon ay magkakaroon ng joy. Dahil ang Diyos, no, ay isang matuwid na Diyos na nagpaparusa ng kasalanan. Ngunit siya din naman ay nagliligtas ng mga tao na nananampalataya sa Kanya, ng mga tao na umaasa ng Kanyang buhay sa kanila. Kaya mga pinagpala, lagi natin tatandaan, when we encounter this problem of evil, especially with evil concerning human morality, no, let us know na though many people come, though evil people arise, yet God is still in control. God is in control of all things, and He can use even the evilness of people para i-carry out yung good will niya. But at the same time, alalahanin din natin, God is just, and the consequences of sin ay hindi talaga may iwasan. Still, yung mga taong gumagawa ng masama, God will punish them. And also, let us remember na in the end, God will be the one to put an end to all evil and save His people.
Ulitin ko, in the end, God will be the one to put an end to all evil, and He will be the one to save His people. And in this reason na natanggap ni Habakuk, he is able to rejoice in the Lord and to find strength in the Lord. And ganun din naman sa atin, na we may rejoice always in the Lord, find strength in the Lord, na malaman natin na tanging ang Diyos lang, ang source ng kaligtasan, ang source ng katuwiran. Finally, to encourage us, let me quote 2 Peter chapter 3, verse 9, which talks about the day of the Lord, ang pagbabalik ng Panginoong Jesus, if you will read the context of 2 Peter. And Peter said in here na the Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient towards you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. Mga pinagpala, tayo nag-i-struggle sa kasamaan na nangyayari sa mundo dahil sa kasamaan ng mga tao. Huwag natin isipin nun na ang Diyos ay parang tahimik o ang Diyos ay parang walang ginagawa, kasi ang Diyos ay may ginagawa. At kung naiintindihan mo ngayon na ang Diyos ay may ginagawa, huwag din naman nating isipin na ang Diyos ay parang mabagal sa pagtupad sa kanyang mga pangako. Kundi ang Panginoon ay naglalaan ng panahon. Ang Panginoon kasi ay patient sa atin. Patient ang Diyos para dun sa mga kanyang people, no, na alam niyang mananampalataya sa Kanya, na alam ng Diyos na lalapit sa Kanya. And kung ikaw na-appreciate mo ngayon yung kabutihan ng Diyos, na-appreciate mo ngayon na si Christ yung kayang magligtas sa iyo sa kasalanan mo, si Christ yung kayang magligtas sa iyo sa kasamaan mo, at si Christ lang din ang may kakayahang tumapos ng lahat ng kasamaan na nangyayari sa mundo, then put your faith in Christ. Huwag ka nang lumayo. Dito tayo nagkakamali minsan eh. Tingin tayo ng tingin sa mali ng iba, pero yung mali natin ayaw natin tingnan. If we are going to look on our own selves, on our own selves, we are also deserving of God's wrath. Pero biyaya lang ng Diyos, bakit ka buhay hanggang ngayon, pinagpala. And only God can save you from your sins. Only God can save us from our sins. And He did that when He died dun sa krus ng Kalbaryo. And this is the good news. This is the good news of Christ's life and death. Ang Panginoong Hesus hindi siya natapos na nabuhay lang tapos namatay. Ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay on the third day, umakyat sa kanan ng Ama at isang araw babalik. And dahil isang araw siya babalik, mapagkakatiwalaan natin na siya'y tapat sa kanyang pangako. Dahil tayo nananampalataya sa isang Jesus na hindi patay, tayo nananampalataya sa isang Jesus na hindi parang kwento lang na sinulat sa libro. We are putting our faith in a Christ who is alive, who will truly save us, who will truly one day save us, bring us into His presence, bring us to Him, bring us home with Him, and make all things in this world right. Only in the Lord Jesus Christ can we experience ang kapatawaran ng Diyos, ang pagliligtas ng Diyos, ang pagliligtas ng Diyos sa atin mula sa kasamaan. Iyan man ay maging inwardly sa kasamaan ng ating puso dahil tayo masasamang tao, or even sa kasamaan sa mundong to, only the Lord Jesus Christ can save us. Kaya naman magtiwala ka sa Panginoon. Nagbalang. Put your faith in the Lord Jesus Christ, for the righteous shall live by faith. Put your faith in Him. Pagtiwalaan mo siya ng buhay mo, sundin mo siya. Hanapin mo ang iyong ligaya sa Panginoon. Even kung may mga times na nabibigatan tayo, may mga times na tayo ay nabibigatan dahil nahihirapan tayo makomprehend ng mga bagay-bagay. Put your faith in Him. Find your joy in Him. Dahil ang lakas pa rin naman para makapagpatuloy sa buhay na ito, isang maunawaan mo na ang Diyos ang nagliligtas. Bagamat maraming taong masamang dumating sa mundo, ang Diyos ang patuloy pa rin nagagawa ng tama in the end at tatapusin niya ang kasalanan, at ang Diyos siyang magliligtas sa umaasa sa Kanya. At ito, magandang balita mga pinagpala, walang umasa sa Panginoong Hesus na Kanyang tinaboy, walang umasa sa Panginoong Hesus na nabigo, dahil lahat ng umaasa sa Panginoong Hesus nakakasumpong ng buhay
buhay na walang hanggan. Lahat ng umaasa sa Panginoong Yesus, makakaasa sa tiyak na pangako ng Diyos na isang araw siya ay kanyang babalikan dahil ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako. At bagamat ito'y mukhang natatagalan sa mata ng tao, ito'y tiyak niyang gagawin dahil ang kanyang salita'y totoo at ang kanyang salita'y tiyak niyang gagawin. Trust in the Lord Jesus Christ. Trust in the Lord Jesus Christ. Mga pinagpala. I hope na tayo po'y napagpala ng salita ng Diyos. God will one day bring evil to an end. Will you continue to live in evil and suffer the consequences of your sin? Will you continue to live in evil and be against God and experience the wrath of God na siyang laban sa iyo? Or will you now surrender to God? Trust in the Lord Jesus Christ. Run to His open arms. Run towards His patience for you. And trust your life to Him and find your joy in Him. The choice is yours, mga pinagpala. And I pray and I hope na by God's grace, sa biyaya at sa awa ng Diyos na may kakayahang magpalakas sa ating sumunod sa Panginoon, piliin nating manampalataya sa Panginoon Jesus. Hanapin ang ligaya ng buhay sa Kanya at siya isundin sa lahat ng bagay. God bless, mga pinagpala.